Ngayong hapon ay napadayo na naman tayo dito sa may Laloma Catholic Cemetery at mayroon tayong pupuntahan dito na isang historical landmark na tinayo pa noong 1880s pa. At alam nyo ba na ang simbahang ito ay nagsilbing isang funeral chapel noong 1980s hanggang 1960s sa naturang sementeryo at kasaksan ito ang madugong World War II. Ngunit magpanghanggang ngayon nanatili pa rin matatag ang simbahang ito. Nandito tayo ngayon sa Laloma Catholic Cemetery dito sa lungsod ng Caloocan. At kagagaling na natin bumisita sa ating lolo. So may nakalibing din tayo dito na isang kamag-anak, which is yung lolo or tatay ng father side ko sa Laguna. And dito nakalibing sa Laloma Catholic Cemetery. And meron tayong bibisitahin dito na isang historical landmark na medyo na-curious ako kasi never ko pa ito nabasa sa history books nung ako ay nag-aaral pa. At nakita ko lang to sa social media. At ito ang historical landmark na ating natukwasan dito. So to guys, itong simbahan na ito. Itong simbahan na ito guys ay iniyo pa noong 1884. So nung panahon pa to ng mga Kastila. So actually, pang third ko na napunta dito sa lugar na ito. Nung una binalag natin ang lugar na ito, pero bablog natin uli ngayon para medyo detalyado ang ating puntahan guys. Gamit ang ating bike na ito. Medyo napaka-peaceful ng lugar rito sa Laloma Catholic Cemetery. At nakikita nyo ang mga namumunga mga mangga dito sa sa isang puno ng mangga dito sa may tapat ng isang historical na simbahan dito sa Laloma Catholic Cemetery guys. So konting background lang dito sa simbahan ito guys. Ito ay tinayo noong 1884. Kapansin-pansin sa original na structure nito ay hindi naman talaga ganito ang pinaka-original structure niya guys. Actually ito ay pinalitada lang at nireconstruct lang at pinaganda lang ang unahan. Yan guys, so pinalitada lang siya, pero yung yung pinaka-original structure niya, itong mismong pinto pati yung lettering na yan. Papapasin dito sa may gilid guys, ito yung pinaka-original na structure nya. Yan guys, dito nakapalitada, at dito ito yung pinaka-original structure nya. Nakakalungkot lang, hindi na nagamit itong simbahan nito simula noong 1990s na pinasara at ginawa itong retreat house nung nakaraang mga 1970s at 1960s, 1980s. Yan, ito yung loob nya guys, ang loob ng simbahan. Nakakalungkot isipin na napabayaan na, hindi man lang na-reconstruct, hindi man lang sa nagamit muli para i-restore muli ang structure na ito. So mapapansin nyo guys yung mga chandelier sa loob, pati yung sahig ay mga 90s pa to. So yan, so hindi na siya muli nagamit. Huwag naman tayo sa gilid. Ito guys ang gilid ng mismong simbahan. Actually napakaganda niyang tingnan, tutusin kahit napakaluma na. Na-appreciate nyo yung pinaka-historical structure niya sa paligid. At I think itong punong ito is napakaluma na rin, pero ang ganda tingnan mo. Although ano na siya, medyo patumba na, pero mapapansin yung yung katatagan ng bunong ito. Patuloy pa rin namumulaklak ang punong ito. Dito guys sa gilid ng simbahan ito, may libingan dito guys. Yan. So, hindi lang ito yung mismong paligid ng cemetery ito, yung mga libingan, meron pa dito sa ilalim. So yan, yung mga maliit na butas na yan, kung which is libingan ng mga buto sa ilalim ng simbahan. Sayang lang yung simbahan na ito kung nagamit pa ito as pinaka-chapel ng mismong sementeryo na ito. Ay mapapaganda pa nila ito. Yun natubo na ng mga ng mga halaman. Yun inugatan na Sayang, nakakalungkot lang isipin Sana ma-restore nila ito. Maisipan lang nila na mapaganda ang simbahan nito. Sayang
Sayang yung structure, oh, matibay pa naman. Kasi ang pinaka-structure talaga ng mga simbahan nung panahon mga Kastila is napakatibay talaga guys, sa totoo lang. Most kasi mga ginagamit nila ay mga yari sa adobe, kaya napakatibay. So ito yung pinakalikod ng simbahan. O yan. Kung may isipan nilang i-renovate ito guys, pwede pa naman. Mga bagong kagamitan na ang pwede nilang ilagay dito, tsaka konting ayos na lang din sa simbahan, okay na. Siraan na rin kasi yung bubong eh, oh. Yung likod. Isang pinaka pulpit nila. Sobrang sukol na ng daan dito, oh. So ito yung pinaka overall ng simbahan na ito. Na konting preview lang naman ang ginawa natin guys. So para at least ma-appreciate ng ating mga viewers kung ano ang nasa likod at ang ano ang pinakahiwaga ng simbahan na ito. So and then that's all. Pauwi na rin tayo. Tatong paligid ng La Loma Catholic Cemetery na isa rin to sa mga historical landmark, pinakalumang sementeryo sa buong Pilipinas.